kay Mayor Isko Moreno, isa pong taus-pusong pasasalamat sa kanyang kabutihang nagawa sa mga Muslim. Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po nanonood. Please click mo na ang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po? Bare months na, Pasko na. Kumusta sa mga Skonians at sa mga hindi Skonian? Mabuhay po tayong lahat sa pagsuporta at lalo na sa aking channel. Maraming salamat po at sa pagsuporta natin kay Yorme Isko Moreno. Alright? So, ang topic natin yan po today's video, mga kapatid nating Muslim, magiging solid kay Yorme dahil sa kanyang ginawa na napakagandang sementeryo sa ating mga kapatid na Muslim. Yan guys, ang ating pag-uusapan, dalawang video ang papanood ko sa inyo. Una, itong video na to ay sa mismong kapatid nating Muslim na nanggaling kung papaano natupad ni Yorme ang kanilang mga pangarap noon, di ba? Na magkaroon ng sementeryo dito sa Maynila, na kung saan sa kanilang kultura o sa kanilang paniniwala na kailangan pag namatay ang isang Muslim ay kailangan ilibing sa loob lang ng 24 oras. Pero papaano kung wala kang pera? Nandito ka sa Maynila, kailangan mo pa yung dalhin dyan sa Mindanao o kung saan parte man ng ating bansa. So, una guys, tatlong bagay lang to. Una, itong si Yorme, walang discrimination. Nakita natin yan. Muslim ka man, Kristiyano ka man, LGBT ka man, lahat yan pantay-pantay sa kanya. Yan ang humanity, o yung magiging makatao. Yan ang gusto rin ni Lord, diba guys? Wala tayong kinikilingan. Kumbaga, lalo na kung isang leader ka, lahat dapat nagmamalasakit ka. Diba? So, number 2, yun na nga. Si Yorme, hindi naman sa Muslim, di ba? Pero nagmalasakit siya. Ito hindi lang simpleng sementeryo lang na pinatayo, guys. Ito ay bunga ng kanyang malasakit. Di ba? Pwede naman yung hindi niya gawin yan di ba? Mayor siya. Magpapagod pa siya, maghahanap pa siya ng lupa kung saan ititirik yung o ilalagay yung Muslim cemetery na yun. Dahil nga may malasakit siya at may pagmamahal sa ating mga kapatid na Muslim. Di ba? Ito'y ginawa niya sa abot ng kanyang makakaya. Na ngayon, ay nakikita na natin at nandyan na. Isa sa resibo guys, napakahirap talaga. Banggay ng resibo ni Yorme. Kaya talaga magiging solid ang ating mga kapatid. Kaya ikaw na isang Muslim, di ba? Kahit hindi ka taga Maynila, di ba? Mabalitaan mo to, makita mo to. Di ba? Masya ka. Si Robin Padilla nga, di ba? Si ating senador, number 1 na senador, bumilib kay Yorme. Mamaya papakita ko yung video kung saan guys. Throwback lang natin. May Senate hearing na kung saan ay resource person si Yorme. So narito na guys, bigay ko na muna sa inyo yung unang vlog natin, yung unang video sa ating kapatid na Muslim. Alright? Pasok!
العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Mabilis lang po, ililibing na agad kasi may paniniwala po kami sa katuroang Islam na may mga tatlong bagay na pinagmamadali, hindi inaantala. Yan yung pagkakasal, pagdadasal, hindi pinagtatagal pa ang dasal. Pag oras ng dasal, magdasal na agad. Ay, ilang minuto lang naman. At ito pong huli, yung paglilibing. Itong araw na ito, inaalay namin kami mga kasalukuyang henerasyon sa mga ninuno naming Muslim dito sa lungsod. Ito ay simpleng tanda ng pag-alala na kung sino talaga kami. Napakahalaga po nito, gawa po ng hindi natin alam sa bawat individual anong oras tayo aabutan ng kamatayan. Eh kung halimbawang ako inabutan ng kamatayan dito at wala pa itong Muslim cemetery na to, sa palagay nyo, saan ako ililibing? Eh kinakailangan ating katawan nagmula sa lupa, bumalik muli sa lupa. Ito ay inilaan upang patuloy na palaganapin ang kostumbre, kultura at kanilang malayang pamamahayag ng kanilang relihiyon dito sa Maynila. Sa Maynila, walang pipili. Papasalamat kami sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kay Mayor Isko Moreno, isa pong taus-pusong pasasalamat sa kanyang kabutihang nagawa sa mga Muslim. Hindi man po namin maiparating sa kanyang individual lahat ng pasasalamat. Alam na po niya kung gaano ang tuwa, ang sarap ng pakiramdam ng mga kamusliman na sa buong henerasyon wala pong nakagawa nito at walang nakapagpatupad o nagtupad ng pangarap namin na magkaroon kami ng sariling sementeryo sa puso ng Maynila. Kapit lang, may awa ang Diyos, makakaraos din tayo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang sobrang saya ng kapatid nating Muslim na to. Dahil si Yorme lang daw, di ba? Ang nakatupad ng kanilang mga pangarap. So kita-kita naman natin guys, walang halong kaplastikan. Kaya kung ikaw ay isang Muslim, na kapatid natin dyan, dito sa Maynila, wala ka ng dahilan, di ba? Para hindi iboto si Yorme. Dahil sa nakita nyo, nakita nating resibo, diba? Pwede naman yung baliwalayin yan, guys. Hindi niya na problemahin niya kasi Kristiyano naman siya. Pero dahil may pagmamahal at malasakit sa ating mga kapatid na Muslim, ay binigyan ng oras, binadgetan, at pinahalagahan dahil sa respeto niya sa ating mga kapatid na Muslim. Right? So, mabuhay po tayong lahat, mga Iskonyan. At narito na, yung hearing dyan sa Senado kung saan si Idol Robin ay talagang bilib din kay Yorme dahil sa isang Muslim, di ba? Dahil sa kanyang ginawa. Alright, so mabuhay po mga Iskonyan. Ito na po ang video. Mayor, gusto ko lamang pong marinig po ng ating tagapanood kung paano nyo po naisip na gawan po ng sementeryo yung ating mga kamusliman. Hindi, ikaw pa naisip yan. Thank you, Your Honor, Mr. Chairman, and maraming salamat sa pagkakataon na ito na ang siyudad ng Maynila ay makibahagi sa layunin ninyo na bigyan ng pagkilala at pagpapahalaga yung mga kapatid nating Muslim. Ayon na rin sa mga kwentong narinig nyo kanina na nagkakaroon ng mga challenges o pagsubok sa buhay kapag namamatay yung mahal nila sa buhay dito sa Metropolis. In our case, when I was then a counselor sa Tondo, meron kaming mga Muslim community kasi ang known
Muslim community sa Manila ay Quiapo. But the truth of the matter is, in Manila, lahat halos ng distrito ay merong Muslim community. We have in Tondo 1, in Isla Putimbato and Parola, Tondo 3, which is Parola also, but District 3, and across the river, yung Baseco, then San Miguel, then San Andres, then Malate, plus Quiapo, Santa Ana. So when you look at the geography that I have mentioned, they are situated all over the city of Manila. And ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Laging pinaalala ng mga matatanda natin. So, that's why, having said that and recognizing yung payo ng mga nakatatanda sa atin, I asked the Manila Health Department at the time when I assumed the office as mayor, and I said, alam mo, napapansin ko dito sa Maynila, may Chinese cemetery. May North Cemetery, may South Cemetery. Pero bakit walang Muslim Cemetery? Ang sagot sa akin na typical na problema ng isang highly urbanized area is space. Especially when it is well-established, highly urbanized area. Sabihin, sa mahabang panahon, na-develop isang LGU, yung scarcity of space is really a challenge. Kanina nung nakikinig ako about the 2 hectares, no, na posibilidad na numero. Of course, with your knowledge and that's ng iba pang mga kasamahan ninyo, maaari nyo mapag-aralan yung sukat kapag metropolis, not only Metro Manila, kasi there is Metro Cebu, there's Metro Mindanao or Davao, and so on and so forth. So, nung sinabi sa akin yon na wala nang space, sabi ko, Kako, we have to find ways. Hindi naman po pwede na historically, ang Maynila, ang naninirahan sa Maynila, ang mga lahi namin, yung duktong ng kasaysayan namin, ay pinamumunuan ng mga kababayan nating Muslim in the beginning. No? When it was established, a known area of settling area, ang mga natagpuan ng mga dayuhan o mananakop ng ating bansa dito sa Maynila ay mga Muslim nating ninuno. Suliman, Raha Matanda, Lakandula, Raha Bago. In fact, Your Honor, as we speak, there is still streets of Manila in Tondo 1 and Tondo 2, that are under those names. Raha Bago sa distrito ni Konsehal Awi Sia na siyang author ng ordinansa 8062, Ordinance 8062. In our case, sa lugar na kinalakihan ko, isang malaking kalye, Lakandula. No? Hanggang ngayon, nag-e-exist yun. So sabi ko, hindi po pwedeng ganoon kasi, yun nga, nung kusyal ako, yung mga kapatid nating Muslim, pupunta yan sa hallway. Yung tinanong nyo pong unang-una, tama po yung unang-unang tanong ninyo, ano ang suliranin ng isang pamilyang Muslim na namatayan? Pamasahe. Tosgas, Your Honor. Madalit salita. Kasi madalas yan, time na ako. So, Di ba? Wala, okay lang po. madalas po yan, no, mahihirap nating kababayan. Mahihirap po yan. Marami po dyan. Maraming mga Muslim nating kababayan naghahanap buhay sa Maynila or trade, but marami rin sa kanila talagang nagdarahop, no? Kaya pag namatay yan, I think you know better than me that in a certain period of the day of hour, kailangan mailagay na sa himlayan yung na matay nilang mahal sa buhay. But the challenge is most of it goes to Mindanao.
And that costs money. Oh. Kaya sabi ko sa MHD, hindi, we have to look into this kasi hindi po pwedeng kakaligtaan na natin, para mawala na rin yung mga, ang tawag yan, mga prejudice sa isa't isa. Sabi ko, we have to recognize their existence. They're in our school. In fact, some of our employees are Muslim brothers and sisters. In our public education system, meron pa kami Muslim brothers and sisters. In our public education system, meron pa kaming inilaan na special na para sa kanila, sa mga batang Muslim. O sabi, di awa naman ng Diyos, Your Honor, meron kami nakita, sad to say, in the beginning, bulok na lugar. Nabubulok namin. Kami ang nagpabaya bilang pamahalang lungsod. Sa parte ng Makati, meron kaming pag-aari doon, o what we call South Cemetery. Nung nakita ko yun, sabi ko, malaki ng espasyo ito. 2,400 square meter. And modesty aside, Your Honor, if you see a 2,400 square meter in Metro Manila, it's gold, no? Sabi ko, sige, ito nang titirahin natin, kaya lang, linisin nyo ito. Tapos sulatan nyo na yung mga ilang nakalibing. May ilang piraso nakalibing, pero napabayaan na ng kanilang mahal sa buhay. Talagang durug-durug na po at bukas na yung mga nicho. So, then, after a few months, no, nalinis, tinambakan namin, then we appropriated. That's where I went to the city council sa tulong ni Kusiyal Awi Sia. Sabi ko, gawan nyo ng batas para talagang hindi siya yung para lang gawin. Kundi ilagay natin sa batas at kilalanin siya na nakalaan para sa mga kapatid nating Muslim. Through the help of our director, Shay, nabuo namin yung maganda po yung mga nakalagay dito sa mga batas ninyo, pati yung pamamahala, yung kapasidad ng taong namamahala, yung nakakaalam sa kultura at tradisyon ng namamahala, saktong-sakto po yun. Kasi yun po yung sinuggest ni Direktora Shay na dapat ang mamahala dyan ay mga kapatid din nating Muslim. Sila po ang nagsuggest nun. Then the structure, sabi ko, isahin na natin. Libingan, may hugasan, may dasalan, may admin, tapos ililibing. Parang one-stop shop na. Hindi na nila kailangan kasi ang isang mahirap na Muslim, mahirap na tao for that matter, pag nasa squattero, espasyo rin ang problema. Kaya pag dinadasalan nila medyo talagang nasa silong lang ho yan. Minsan, I've seen it in my life, no? So doon, may maayos na proseso silang nagagawa at matiwasa namang nahihimlay nila yung kanilang mahal sa buhay. And it became a tourist spot. Would you know, Your Honor, ang ikinalulugod namin, it is a separate, it is inside South Cemetery, but separate, nakabakod, the property dedicated for our Muslim brothers and sisters. So ngayon naging pasyalan siya kasi kung makikita nyo po yung disenyo, medyo nangopya po ako ng kaunti, yung mga nakita ko sa Iran na mga design. So dahil yun ay matagal na kaming may utang. So sabi ko kung gagawin lang naman natin, yung babayad at itatama natin ng kasaysayan ng Maynila at for those, the next generation who will pass by, they'll see that they will never and they should never forget that who we are as a city of Manila, as the capital of the country, and yung kusino yung aming
mga ninuno. Bagamat totoong napalitan ang aming mga kultura, tradisyon, dala ng mga adaptation to other things, but we must not forget, as like the saying goes, sabi ng mga matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Diyan po nagsimula yung sabi nga namin, long overdue. And I think you're in the right position now, Your Honor, to rally, to encourage each and every local government unit to do the same. Because para Tate, with this actuation, ang ito naman po personal ko lang naman na opinion, with this actuation, ang sino mang Pilipino, whether Muslim, Manobo, o Katoliko, ano man ang relihiyon nila, makararamdam ng what you call sense of belonging. And that's what we wanted to make to our fellow Manileños who are Muslim brothers and sisters, pati sa pabahay, they are included. No, in Baseco, modesty aside, 70% ang beneficiary ng in-city housing namin is mga kapatid din nating Muslim. So, ito yung pwede mong maiparamdam sa ala. Hindi naman tayo magkaiba eh. babang sigarilyo, basta sipo ng tamo. Basta, welcome po kayo sa Maynila. Parang ganun po ang gusto naming mensaheng iparamdam sa kanila. So, I hope we could share to you the copy of the said ordinance. Kasi nung binabasa ko yung proposed law ninyo, ano po, madali, na-target nyo po namin na doable po siya. Katulad ng naitanong nyo kay DILG kanina sa representante ng DIL. Doable po siya. Yung espasyo lang ang pag-usapan ng mga resource person. While it is true we wanted big, but pag metro, pag highly urbanized and well-developed LGU, baka yun na maging challenge ninyo to implement such. But it's doable. And thank you for that, Your Honor. Maraming salamat po. It's free, ah. Sorry. Opo. It's free. Yes. It's free. Ayun po. Pwede po. Pwedeng mangyaring libre. Oo. Ibig niyo pong sabihin na mahal na future president. Wala. Yun po. Your Honor. Yun po ay kahit basta taga Maynila, wala na pong babayaran. Kayo na pong lahat. Hindi po. In fact, modesty aside, Your Honor, nabanggit yung pandemya kanina. Modesty aside, our rule in Manila is open policy. When we say open policy, when I became mayor, tumama yung lahat ng suliranin ng isang leader ng pamayanan, o in this case, ng bansa at ng buong mundo. So, we created in our own little way. Hindi po kami mayamang syudad. In fact, kapag titingnan nyo kami sa linyada ng mayayaman, medyo malaylayo kami at that time. But we wanted to welcome everyone. Yung bang yakapin ng kapwa mo hanggat kaya mong yakapin. O kaya po yung open policy namin nung sa COVID, sa gamot, sa resources, sa pagkain, pati sa pagliping. Kasi totoo po yung kwento kanina na nagkaproblema ng malilibingan yung iba nating mga kababayan Muslim. So, hindi lang namin siya inilalaan sa Maynila, ang mga taga Maynila, kung kinakailangan, ipit, walang kakayan ng dalhin, mahal po ang eroplano, wini-welcome naman po namin. Yan po ay is a matter of policy of the City of Manila na pwedeng himlayan ng mga mahal nating kapatid na Muslim na nagdadalamati at that time. Napakalinaw po nung kahit po hindi taga Maynila. Po, 88 na tayo ngayon.
88 na po ang ayun, nailibing. Maayos po para pong ano, modesty aside, para ho kayong nandoon sa BGC libingan. No. Hindi po siya talagang ano po. Meron pong picture eh. Pwede po nating mapakita yung picture para makita po natin yung modelo. Diba, Senador yun? Kain ni hearing. Muslim cemetery. Yan na, no? Ano po siya, naging tourist spot ng mga kapatid nating Muslim. Kasi may ano po yan eh. May prayer area. Ayan. Ito po yung prayer area. Pag from there, no, you'll see on the right side, doon po yung hinuhugasan, washing area. As per suggestion nila Direktora Shea at ng mga kapatid nating Muslim, pati ng imam, on how paano i-build yung washing area. After that, pupunta po dyan, yung left side, admin. So, pag sa labas, makikita po ninyo, ayan po, ang linis pong tingnan, yung white stone ba yun? Yung may nilalagay sila. Pag tinignan nyo po, tombstone, pantay na pantay po. Hindi na po yung mapapasin nyo parang may umuumbok na pamisa-misa nakikita natin sa sementeryo. May pathway pa ho sa ambulansya kasi may gate po yan. Gated siya. Yung katulad nung mga na-experience nyo na parang namamaltrato yung libing, katulad yung nabanggit niyo kanina, no? Ito hindi. Nobody can go there unless maglilibing ka at schedule ka maglilibing na Muslim nating, mga kapatid nating Muslim. So they have semblance of authority inside the premises. Ayan po. Meron kang picture sa labas, wash area. Ayan yung gate. Ayan po yung gate. Ayan po yung kinopya ko sa yung disenyo sa Iran. Yeah. Nakita ko po kasi sa picture ng mga mosque sa Iran. Sabi ko maganda to ah. And I'm happy with Shay and the architect na sinunod naman yung ano. So hindi siya lang ordinaryong wall, butas po siya, but it's a secluded area in Makati. Ayan po, that's how they do it. Sila na po ang nakakaalam. As you can see, flat po talaga. Kasi nilevel po namin siya. Mga 300 may trucks. Ang lubugo yan. Kung familiar kayo doon sa may Kalayaan, kapag umuulan, nagbabaho yun, pupasok ko yung tubig dyan dati. So we went beyond the street level. In-elevate po. Kaya ang mapapasin nyo, yung lupa, medyo magandang uri. Yung pagtitingin po, kinuha na po natin yan sa somewhere. Ayan po yung tinambak natin at certain height para yung quality ng... Kasi baka hindi ho natin alam dahil may sementeryo rin ho dyan dati. Hindi natin alam. Baka may matabunan tayong mahukay. All those things were considered. Malinab niya. Sarili silang ambulansya. Isa sa mga request din ng mga kapatid nating Muslim yun. Dahil may toss gas din po yung ambulansya kapag kinukuha yung pasyente o yung labi. Ito po yung board. Yung iniisip ninyong bumubuo nung lagi po. Kaya ano po yung iniisip nyo talaga napapanahon. Bagay na bagay po. And I would like to commend you for that simply because on behalf of, matagal ko po itong katrabaho, I'm happy for them that there is a bill similar like things that na nangyari na pwede na ngayon escalation na lang. I-escalate na lang, palalakihin na lang, palalawakin na lang.
So thank you, Your Honor, Mr. Chair, to other resource person. Napaka ganda po ng pinakita sa atin ng ating idol Mayor Isko Moreno. Ito na po yung model eh. Meron na tayong model. At ang pinakamaganda pong punto pa ron, sa kalagitnaan ng sinasabi nating highly urbanized talaga. Kaya pwede po talaga, katulad ng sinabi po ni Asik Donnie, ito na po yung pwede nating gayahin sana. At katunayan po niyan na idol, yung pong katabi po ninyo, si Governor Arthur Yap ng Bohol, isa po siya sa, nung nagkasama po kami sa Bohol, ano? Yan din po ang kanyang proyekto. At marami pong na-inspire talaga sa inyo, Mayor. Yung inyo pong hakbang na marami pong isipan ang nabuksan.